Barangay FM 100.7. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nauuso ngayon ang hashtag self-love. Unahin daw muna natin ang sarili bago magmahal ng iba. Mga salitang napakadaling sabihin pero napakahirap namang gawin, lalo na kung makikilala mo na ang isang taong magpapaikot ng iyong buong mundo. Sa pag-ibig kasi, napakahirap magpigil, lalo na kung minamahal mo talaga ang isang tao ng totoo. Mahirap sabihin na magtira para sa sarili kung ang tanging gusto ng puso ay mahalin siya ng buong buo, ng todo-todo at walang pag-aalinlangan. Ikaw ka barangay, minsan mo na bang isinantabi ang iyong sarili para sa taong iyong pinakamamahal? Dear Mama Mia, palagi kong naririnig mula sa iba na kaya raw tayo nasasaktan ay nang dahil sa taong minahal natin, para ma-realize natin kung paano mas dapat mahalin at pahalagahan ang ating mga sarili. Kaya lang minsan nakakalimutan pa rin natin ang bagay na yon, lalo na kapag nagpapakatanga na tayo nang dahil sa labis na pagmamahal. Hello sa inyo, Mama Mia, at sa lahat ng mga kagaya ko na minsang nagmahal, nagpakatanga at nasaktan ng dahil sa isang tao. Hindi ako bitter habang ginagawa ko ang sulat na to. Pero siguro, hindi ko lang talaga maiwasan na makaramdam ulit ng sakit kapag naaalala ko ang parting ito ng aking buhay. By the way, just call me Radson, 30 years old at nagtatrabaho sa isang software company. Hindi ako mahilig makinig ng radyo, lalo na ng drama. Pero dahil fan niyo po ako, Mama Mia, at fan niyo po ang babaeng sobrang espesyal sa puso ko, sumulat ako para ibahagi ang aking makulay at madramang kwento ng buhay. Hayaan niyong simulan ko ang kwento ko sa parte na nakilala ko ang first love ko na si Carla. Schoolmate kami noon sa college. Magkaiba ng course pero naging magkaibigan hanggang sa nagkaibigan. Si Carla talaga ang ideal girl ko, Mama Mia. Nasa kanya na ang lahat ng katangian na hinahanap ko sa isang babae. Kumbaga, siya na talaga ang babaeng gusto kong pakasalan noon at maging nanay ng mga anak ko. Nang makagraduate kami sa college, ay doon ko na sinimula ng plano ko para sa future namin ni Carla. Magkasundo naman kami sa mga plano na yun hanggang sa magbago ang lahat. Dahil nakatanggap ng job opportunity si Carla sa Japan. Siyempre ayoko naman na maging hadlang ako sa pagtaas pa lalo ng kanyang career, Mama Mia. Kaya sinuportahan ko siya nang tanggapin niya ang job opportunity na yun. Isang taon din kaming naging LDR hanggang sa nagdesisyon ako na sumunod na kay Carla sa Japan. Hi, Han. Anong ginagawa mo dito sa Japan? Dinadalaw ka. Pero ba't hindi ka man lang nagpasabi na pupunta ka ngayon? Kasi gusto kitang sorpresahin. Paano mo naman nalaman tong address ng inuupahan kong bahay? Okay lang ba kung papasukin mo muna ako? Ang lamig kasi dito sa labas.
Ay, oo naman. Halika, pasok ka. Ayun! Salamat! Upo ka lang dyan, gagawa kita ng mainit na tsaa. Nakuha ko pala sa pinsan mo si Claire tong address na tinutuluyan mo. Pero nakiusap ako na huwag niyang banggitin sa'yo na bala kitang puntahan dito. Kasi nga gusto ko tayong surprise. Hanggang ngayon talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Ang hilig mo pa rin sa mga sorpresa. Namiss din naman kitang sorpresahin, Han. At namiss din kita ng sobrahan. Eto ng tsaa mo. Salamat. Mabuti na lang naka-off ako ngayon sa trabaho. Kung hindi, baka kung saan ka na maghintay hanggang sa makauwi ako. Sinadya ko talaga na ngayon ang dating ko dito sa Japan para maabutan kitang nandito sa place mo. Kabisado mo talaga ang schedule ko, ha? Sakto kasi kakatapos ko lang din maglaba. Mamaya pwede kitang ipasyal dyan sa malapit na tourist spot kung gusto mo. Siyempre naman gusto ko. Kasama na kita eh. Yan talaga ang na-miss ko sa'yo yung mga pambobola mo sa akin. Ay, bakit pala parang ang dami mong dalang gamit? Ilang araw ka bang magbabakasyon dito? Ang totoohan, bala ko na rin sanang dumito muna at dito na magtrabaho. Ano? Dito sa Japan? Oo, para palagi na tayo magkasama. Ano namang magiging trabaho mo dito? Manager sa isang convenience store dito ang kaklase ko nung high school. Ang sabi niya, pwede niya akong tulungan na makapasok sa kanila. Hindi ko pa alam kung ano magiging trabaho ko. Pero mukhang okay naman yung kaibigan ko doon. Tapos may kakilala rin daw siya na pwede makatulong sa akin para maayos kaagad ang working visa ko. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo, Radson? Oo, bakit? Ayaw mo ba na nandito ako kasama mo? Ay, hindi naman sa ganon. Pero di ba kakapromote mo lang sa trabaho mo sa Pilipinas? Sayang naman yung posisyon na iiwanan mo dun sa kumpanya nyo. Nag-resign na ako doon, Carla. Ha? Bakit mo naman ginawa yun, Radson? Ang tagal mo na sa kumpanya na yun at ilang taon mo ring pinagpaguran yung posisyon mo doon. Tapos bigla mo lang bibitawan ng lahat para lang pumunta dito sa Japan? Hindi lang naman basta pagpunta dito sa Japan ang dahilan ko. Ikaw, tayong dalawa at ang relasyon natin. Okay naman kasi tayo kahit magkalayo, di ba? Bakit kailangan na pahirapan mo pa ang sarili mo para sa relasyon natin? Ay, alam mo, bahala ka na nga sa desisyon mo na yan. Mukhang hindi na rin naman magbabago yung isip mo. Magpahinga ka na lang muna dyan at maliligo lang ako. Ang buong akala ko, Mama Mia, ay matutuwa si Carla sa pagsorpresa na ginawa ko sa kanya nang pumunta ako sa Japan. Pero parang mas nangibabaw pa ang inis na nararamdaman niya noon, lalo na nang malaman niyang nag-resign na ako sa trabaho ko. 5 taon na kasi ako sa kumpanya na yun at kapo-promote ko lang doon din, Mama Mia. Kaya naman naging madali para sa akin ang desisyon na yun, lalo na at hindi madaling ma-promote sa pinagtatrabahuan ko. Pero lahat ay kaya kong bitawan para kay Carla at sa relasyon namin. Ang nasa isip ko noon, Mama Mia, ay palaging si Carla ang pipiliin ko over sa kahit na anong bagay. Kinumbinsi pa ako ni Carla na pag-isipan ang naging desisyon ko, Mama Mia. Pero syempre, bago pa ako pumunta ng Japan ay buo na talaga ang loob at desisyon ko. May sapat na akong ipon para sa sarili ko at nakaplano na rin ang lahat para sa pagstay ko sa Japan. Pumayag din naman ang parents ko sa gagawin ko, Mama Mia, dahil sila yung tipo na hindi nakikialam sa desisyon ng kanilang anak. Si Carla lang talaga ang medyo kontra sa gusto kong mangyari noon. Kalaunan, naging okay na rin sa kanya ang pagstay ko sa Japan, lalo na nang magkaroon kaagad ako ng trabaho. At para pareho kaming makatipid ni Carla, dun na lang din ako sa place niya tumira at naghati na lang kami sa mga gastusin. May panghihinayang din naman akong naramdaman sa magandang trabaho na iniwan ko noon sa Pilipinas, Mama Mia. Pero ang iniisip ko na lang ay yung magiging masaya ako kasi magkasama na ulit kami ni Carla. At yun talaga ang naramdaman ko noong una, Mama Mia. Kaya lang,
Pagkalipas ng ilang buwan ng pagsasama namin sa Japan, ay unti-unti, Mama Mia, nakita ko kung gaano ka-workaholic ang girlfriend ko. Maaga kasi siyang umaalis ng bahay tapos palagi pang naka-overtime sa trabaho. Mas malala pa pala yung ganoong setup sa aming dalawa. Kasi sobrang bihira na kaming magkita o magkausap kahit magkasama lang kami ni Carla sa iisang bahay. Ay, grabe. Nakakapagod tong araw na to. Hi Han, nakauwi ka na pala. Oo, sorry kung ngayon lang kasi ang dami pa naming tinapos na report sa opisina. Ayos lang, sakto nga lang ang dating mo eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Halika sa kwarto, may gagawin tayo dun. Radson, seryoso ka ba? Kakauwi ko lang, tsaka pagod ako sa trabaho. Joke lang Han, may gusto lang talaga ako ipakita sa'yo dun. Halika na. Ay, okay, sige. Ano ba kasi yung gusto mong ipakita dito sa kwarto at kailangan pa na… Wow! Ikaw ba nag-prepare nito? Oo, maaga akong umuwi kanina para mai-prepare tong sorpresa ko para sa'yo. Ah, kaya pala may mga nakatakip dun sa mesa, ha? Tara dun sa mesa. Oh Han, tignan mo. Niluto ko rin yung mga paborito mong pagkain. Meron ditong pasta with toyo, tinapa fried rice, saka daing na pusit. At syempre, hindi pwedeng mawala ang paborito mong bagoong with kalamansi. Saan mo naman nabili ang mga niluto mong yan? Di ba, nakwento ko na nagbakasyon sa Pilipinas nung nakaraang buwan yung kaibigan ko? Ayun, sa kanya ako nagpabili ng mga to. Noong isang araw lang siya nakabalik tapos kanina ko naman kinuha sa kanya. Malakas kasi ang amoy ng mga to kaya baka hindi ko maitago sa'yo. Dali, upo ka na. Grabe, Han! Ang galing mo talagang magplano ng ganitong surprises. Alam mo naman na basta para sa'yo, gusto ko na palaging the best. Kaya nga palagi mo rin akong napapakilig. Ano nga palang meron ngayon na nag-prepare ka ng ganito ka-espesyal na dinner? May pakandila ka pa talaga dito sa lamesa at petals dun sa kama natin. Feeling ko tuloy nasa isang sosyal na hotel tayo ngayon. Hindi mo natatandaan? Ang alin? Ay, hala teka, anong date na ba ngayon? Ayan, mukhang naaalala mo na rin Han. Grabe, sorry. Happy anniversary. Akala ko next week pa yun eh. Nawala talaga sa isip ko. Ayos lang. Alam ko naman kasi na sobrang busy mo sa trabaho. Nakakahiya ha. Ang effort mo dito sa special dinner na to tapos hindi ko man lang naalala ang special occasion na pinaghandaan mo. Sorry talaga. Ano ka ba? Hindi mo kailangan mag-sorry. Gusto ko rin naman talaga na ma-surprise ka ngayon. Kain na tayo Han. Lalagyan na kita ng kanin at ulam dito sa plato mo. Yan. Han, kontian mo lang yung lagay ng pagkain kasi gusto ko rin sana na matulog ng maaga ngayon. Ganun ba? O sige, hindi ko na lang dadamihan ng kanin dito sa plato mo. Pasensya na, Han. Pagod kasi talaga ako sa trabaho kaya gusto ko na rin magpahinga agad. Maaga kasi ang client meeting namin bukas. Okay lang. Ang mahalaga, nakapag-celebrate tayo kahit saglit lang. Salamat talaga dito sa hinanda mo para sa akin, Han. Happy anniversary! Happy anniversary din. I love you. Mama Mia, ang akala ko ay makakapag-adjust kaagad ako sa pagiging sobrang workaholic ni Carla. Sinabi niya kasi noon na dapat ay masanay na ako kasi ganun daw talaga sa Japan. Walang oras o minuto na sinasayang. Kaya naman pinilit ko na lang ang sarili ko na makontento sa kung anumang kakarampot na oras na binibigay niya sa akin. Kaya lang, Mama Mia, mas lumala pa ang pagiging workaholic niya nang ma-promote siya sa mas mataas na posisyon sa trabaho niya. Sobrang bihira na talaga kaming magkita sa place na tinutuluyan namin.
hindi niya na rin ako nagagawa pang i-text o i-chat. At dahil mataas ang posisyon niya sa trabaho at ako naman ay nag-uumpisa pa lang, hindi ko maiwasan, Mama Mia, ang manliit sa relasyon naming dalawa. Hindi rin naman kasi ako sanay na si Carla ang nagdadala ng relasyon namin. Hindi naman sa ma-pride akong tao pero naiisip ko noon na siguro kung nasa Pilipinas lang ako ay mas magagawa ko ang mga bagay na gusto ko para maiangat ko ang aking sarili. Pero ayaw ko namang iwan si Carla dahil mahal ko siya. Mama Mia, hindi rin naging madali ang trabaho ko sa Japan, lalo na at Pinoy ako. Kahit saan naman sigurong panig ng mundo ay pwede tayong makatanggap ng diskriminasyon. At yun talaga ang naramdaman ko noon. Kapag kasama ko ang mga ibang lahi sa trabaho, ramdam ko na pinag-iinitan nila ako at binabagsak nila sa akin ang mabibigat na gawain. At nang minsan na magkasama kami ni Carla ay naikwento ko yun sa kanya. Sinabi niya lang noon na baka akala ko lang na yun ang ginagawa sa akin pero hindi naman daw talaga. Huwag ko raw kasi masyadong itaas ang pride ko lalo na at wala ako sa sarili naming bansa. Dinagdag pa niya na choice ko naman daw ang magtrabaho sa Japan kaya dapat hindi ako nagre-reklamo ng ganon. May point naman ang sinabi ni Carla, Mama Mia. Pero hindi ko alam kung bakit hindi niya maisip noon na kaya ko yun ginawa ay hindi para sa sarili ko kung hindi para na rin sa kanya at sa relasyon naming dalawa. Unti-unti ko ring naramdaman noon na parang hindi niya na-appreciate ang ginagawa kong effort para sa amin, Mama Mia. Kasunod noon ay ang lalong paglamig niya sa akin at sa aming relasyon. Sa tuwing magkikita kami sa bahay ay hindi niya man lang ako magagawang yakapin o halikan. Palagi siyang dumediretso sa kwarto at sinasabi na gusto na niyang magpahinga. Kapag sinusubukan ko namang maglambing, kaagad na umiinit ang ulo niya at sinasabi niya na pagod na siya. Hindi ko naman siya niyayaya na may mangyari sa amin. Ang gusto ko lang noon ay maramdaman na totoong magkasama kami kasi yun naman talaga ang pinunta ko sa Japan. Siya ang dahilan kung bakit iniwan ko ang buhay ko sa Pilipinas. Pero sa nangyayari noong panahon na yun, ang pagpunta ko pa yata sa Japan ang dahilan para tuluyang lumabo ang lahat sa amin ni Carla. Saktong gising mo kasi katatapos ko lang din maglaba. Anong gusto mo almusal? Magkakape na lang siguro ako. O sige, ipagtitimpla na kita. Hindi ako na. Kaya ko naman magtimpla ng kape para sa sarili ko. Oh, okay. Tinapay. Gusto mo ba? May 2 palaman dito. Anong gusto mong buksan ko? Ayos na ako dito sa kape. Hindi naman kasi ako nagugutom. Sige, ikaw ang bahala. Oo nga pala Han. Wala ka naman pasok ngayon sa trabaho, di ba? Pasal naman tayo mamaya. Pagod ako eh. Sa susunod na lang siguro. O kahit mamayang gabi na lang. Manood tayo ng sine o kaya kumain doon sa paborito nating restaurant. Radson, sinabi ko nang pagod ako, di ba? Bakit ba ang kulit mo? Gusto lang naman kita makasama sa labas kahit saglit lang. Magkasama naman tayo dito sa bahay ah. Ano pa bang diferensya nun? Nakatira at magkasama nga tayo sa isang bahay. Pero palagi namang wala sa akin ang oras at isip mo. Ayan ka na naman sa mga ganyan mo, Radson eh. Bakit? Totoo naman ah. Mas okay pa yata nung nandun ako sa Pilipinas at magka-LDR tayong dalawa. Mas may oras ka pa para kausapin ako, hindi kagaya ngayon. Sino ba naman kasing may sabi sa'yo na pumunta ka dito sa Japan?
Sinong nagdesisyon na iwanan mo lahat ng meron ka sa Pilipinas at magtrabaho ka dito? Ikaw yung bigla na lang sumugod dito na walang kahit anong maayos na plano. Pero ginawa ko lang naman ang lahat ng yun para sa'yo, Carla. Ayan tayo eh. Gagawin mo yung mga bagay na yan tapos kapag nahirapan ka na, isusumbat mo naman sa akin. Hindi ako nanunumbat. Gusto ko lang naman iparealize sa'yo na nag-sacrifice ako para sa relasyon nating dalawa. Sacrifice na hindi mo naman kailangan gawin. Radson, hindi mo ba talaga naiintindihan? May kanya-kanya tayong buhay at mga priority na kailangang unahin. Hindi pwede ang gusto mo na palagi na lang tayong dalawa. Puro na lang relasyon natin. Puro na lang ikaw. Alam mo, sa totoo lang, nakakapagod ka na eh. Nakakapagod na tong lintik na relasyon na to. At ikaw pa talaga napapagod ngayon? Ako na nga lang halos nag-e-effort para sa ating dalawa. Paano ko mapapagod? O di ikaw na ang lahat. Ikaw na ang pabida. Ikaw na ang ma-effort. Carla, sa totoo lang, hindi na kita maintindihan. Ano ba talagang kinagagalit mo sa akin? Yang ugali mo. At itong relasyon nating dalawa. Radson, hindi mo ba talaga nararamdaman? Ang alin? Wala nang patutunguhan tong relasyon natin. Anong ibig mo sabihin? Ayoko na. Pagod na ako. Itigil na natin to. Teka, hindi ko magets. Hindi ka naman nakikipag-break sa akin, di ba? Carla, ano to? Bakit hindi ka sumagot? Ayaw mo na ba talaga? Gusto mo na ba mag-break tayong dalawa? Oo, kasi nga wala na talagang direksyon tong relasyon natin. Pagod ka lang kaya nasasabi mo yan. Mabuti pa, mag-almusal ka na lang dyan at lalabas muna ako. Radson, I'm sorry. Pero sigurado ako na ito na ang dapat nating gawin. Kasi hanggang dito na lang talaga tayo. Masyado nang malabo ang lahat sa ating dalawa. Kaya tapusin na lang natin to bago pa tayo mas lalong magkasakitan. Hindi ako papayag. Dito lang ako. Hindi ako aalis. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Alam ko na maaayos pa natin to, Carla. Alam ko na magiging maayos pa rin tayo. Mahal kita at sigurado ako na mahal mo pa rin ako. Mama Mia, hindi ko kaagad sinukuan noon si Carla. Hindi ako pumayag na maghiwalay kaming dalawa. Ang nasa isip ko, dala lang siguro ng stress niya sa trabaho, kaya niya nasabi ang mga bagay na yon. Kaya akala niya hindi niya na ako mahal. Kaya naman kahit nakipaghiwalay na sa akin si Carla, ay nagstay pa rin ako sa place niya at nagpatuloy sa pagtatrabaho ko. Pero dun na ako sa sofa na nasa sala natutulog at hindi na sa kwarto kasama siya. Pinagluluto ko pa rin siya kapag pareho kaming nasa bahay. Pinaglalaban ng mga damit niya. Naglilinis ng bahay at kung ano-ano pang gawain na parang hindi na niya masyadong pinapahalagahan. Hindi niya na kasi ako kinakausap o pinapansin man lang. Parang naging hangin na lang ako nakasama siya sa bahay. Ayoko pa rin sanang sumuko noon pero mas lalo lang lumala ang lahat sa paglipas ng mga linggo at buwan hanggang sa dumating ang araw na ako na ang hindi makakilala ng sarili ko, Mama Mia. Hindi ko nakilala ang Radson na nakakaharap ko sa salamin. Nag-resign ako sa trabaho. Palagi lang nasa bahay at pinagsisilbihan si Carla. Para na akong naging alipin niya na inuubos ang lahat ng oras, energy at savings ko para sa kanya, Mama Mia. Binibigay ko sa kanya ang mga bagay na hindi naman niya kailangan mula sa akin. Hanggang sa, ayun na nga, dumating rin ang oras na ako na rin ang sumuko. Kasi sobrang hirap pala talagang mahalin ang isang taong hindi ka na naman mahal. Tuluyan ko nang tinanggap ang pakikipaghiwalay ni Carla sa akin at bumalik na ako ng Pilipinas. Mama Mia, ang hirap magsimula sa umpisa ulit. Lalo na kung ang lahat ng mga plano ko ay umiikot na kasama si Carla noon.
Pero wala naman akong ibang pagpipilian kung hindi ang umusad kaysa makulong sa malungkot kong nakaraan. Kaya kahit hirap ako na bumalik sa dating ako, nagsimula ako sa pag-ayos sa sarili kong buhay at sa pagbalik ko sa trabaho. Hi! Hi din. Pwedeng mag-share ng table? Oo naman. Ayos lang kasi wala naman ako ibang kasamang kumain dito sa kantin. Salamat! Ang boring ng seminar kanina, no? Nandun ka rin ba? Oo, inaantok na nga ako. Buti na lang at nag-lunch break na. Kasi kung hindi, tutulo na yung laway ko habang nagpapanggap na nakikinig sa nagsasalita sa stage. Hindi rin kasi okay magsalita yung mga nagdi-discuss sa seminar. Parang pati sila, inaantok na rin habang nagbabasa at nagpapaliwanag. Ganyan din ang tingin ko sa kanila. Kaya nga ang sarap nilang tulugan. Radson ang pangalan mo, di ba? Oo, paano mo nalaman? Sabi na at hindi mo na ako natatandaan. Kanina pa kasi kita tinitignan pero dinidedmo mo lang talaga ako. Teka, parang familiar ka nga sa akin. Nagkita na ba tayo? Oo, nagkasama tayo sa Japan. Pero ilang linggo lang din kasi nalipat ka agad ako ng branch mula doon sa convenience store kung saan ka naka-assign. Ah, okay. Kaya pala parang natatandaan kita. Sandali aalalahanin ko lang ang pangalan mo. Telma? Mali! Teresa! Ay, sorry. Mahina kasi talaga ako sa pangalan. Ayos lang. Hindi naman talaga katanda-tanda ang pangalan ko eh. Ala, grabe siya. Nag-guilty tuloy ako dun. Joke lang naman yun. Huwag kang mag-guilty. Pero anong ginagawa mo dito? Ako kasi ang representative ng kumpanya namin para umattend dito sa seminar. Ah, I see. Pareho pala tayo kasi ako rin ang pinadala ng kumpanya namin para sa seminar na to. Pero ang galing Natandaan mo talaga ako kahit ilang linggo lang tayo nagkasama sa Japan. Kung mahina ka sa pangalan, ako naman matandain sa mukha ng mga taong nakakasama ko kahit saglit lang. Tsaka hindi kita makakalimutan kasi ang kulit mo kaya nung magkasama tayo sa Japan. Palagi kang may baon na green jokes. Ano ba yan? Nakakahiya naman. Yung pa talaga natandaan mo sa akin. Yung ibang kasama kasi natin, puro ganun ang topic kapag nagbibiruan. Kaya sinasakyan ko na lang. Ako rin naman. Sumasakay na lang. Kesa maging KJ ako sa harap nila. Pero in fairness, yung joke mo ang palaging pinaka nakakatawa sa lahat. Kaya nga natandaan ka agad kita noon kasi tawa ako ng tawa ng dahil sa'yo. Inimbento ko lang din naman ngayon at hindi ko ina-expect na bebenta ng ganun. Oo nga pala, kung hindi ako nagkakamali, nakwento mo dati na taga Paranaque ka lang din. Tama ba? Oo, tama. Gusto mo sabay na tayong umuwi mamaya? Kung ayos lang sa'yo. May dala kasi akong sasakyan para hindi ka na rin mag-commute. Oo naman, ayos lang sa akin. Sakto nga kasi sobrang hirap ng naging biyahe ko kanina papunta rito. At sigurado na mas mahirap ang biyahe ko mamaya. Thank you in advance, Radson. Wala yun, Teresa. Mama Mia! Nang matapos ang seminar ay hindi rin kami kaagad umuwi ni Teresa. Dumaan pa kami sa isang restaurant, sabay na nag-dinner habang masayang nagkukwentuhan. Binalikan namin ang mga araw na naging magkatrabaho kaming dalawa sa Japan at doon ko talaga siya tuluyang naalala at ang pagiging magkatrabaho naming dalawa. Ang makulit at maliit na babae na palagi kong kasama sa stock room at nag-aayos ng mga bagong dating na mga package noon. Habang nagkukwentuhan kami ni Teresa, Mama Mia, ay panay ang tawanan naming dalawa, lalo na kapag nagbabato na ako ng mga green jokes sa kanya. Pero wag niyo sanang isipin na bastos o malaswa akong makipag-usap sa kanya. Kasi yung mga green jokes na binibitawan ko noon ay medyo disente pa naman kahit papaano.
Disente rin kasing babae si Teresa, Mama Mia. Sadyang makulit at game lang siya sa mga ganoong pag-uusap. Kaya naman siguro, nagkasundo rin kami kaagad at na-enjoy ko talaga ang gabi na magkasama kaming dalawa. Hindi ko akalain, Mama Mia, na pagkatapos ng mahabang panahon, pagkatapos ng naging break-up naming dalawa ni Carla, ay may isang babae pa palang magpapangiti sa akin ng ganon. Mama Mia, nalaman ko na nauna lang pala si Teresa ng 2 buwan sa akin na umuwi ng Pilipinas noon. Hindi niya na raw kasi kinaya ang pagka-homesick niya, kaya nagdesisyon siya na dito na lang sa bansa magtrabaho. Nagkataon din na magkalapit lang kami ng kumpanyang pinagtatrabahuan, kaya muling naulit ang pagkikita naming dalawa. At doon ko siya mas nakilala. Ang makulit at masayahing si Teresa na may malungkot ding kwento ng buhay. Pero sa bagay, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang drama sa buhay natin. Nasa atin na lang kung paano natin yun i-handle at lalampasan. Pareho kasi kaming breadwinner sa pamilya at nagtatrabaho para mabigay ang pangangailangan nila. Kaya naman nakarelate talaga kami sa buhay ng bawat isa. Sa paglipas ng mga linggo at buwan na mas nakikilala ko si Teresa, ay unti-unti kong naramdaman na nagkakagusto na ako sa kanya, Mama Mia. Sobrang nag-click kasi ang personalities naming dalawa. Yung tipo na kapag magkasama kami ay wala kaming ibang ginawa kung hindi ang magtawanan. Sobrang gaan at saya niya talagang kasama. Kaya naman hindi nagtagal, Mama Mia, niligawan ko na si Teresa. Hi, Radson! Sorry kung ngayon lang ako nakarating. Ayos lang, pero umorder na ako ng mga pagkain natin. Wow! Parang ang dami mo namang in-order. Medyo nga kasi, gutom din talaga ako. Sakto, gutom na rin ako. Ang dami naming ginawa sa office kanina. Konti lang ang nakain ko sa lunch tapos hindi pa ako nakapag-coffee break. Kasi matatambakan na naman ako ng trabaho. Pareho pala tayo dahil naka-lunch overtime din kami kanina. Kape nga lang at tinapay halos ang kinain ko para sa buong araw ng pagtatrabaho. Ang hirap talaga maging alipin ng isang kumpanya, no? Tama ka dyan. Ang sarap siguro maging anak mayaman. Yung pinanganak ka at tatanda na walang kahit na anong responsibilidad sa buhay, kundi yung sarili mo lang. Pa-travel-travel ka lang, tapos panay post sa mga social media account mo. At yung wala kang ibang iisipin na problema, budget o mga gastusin. Kasi lahat yun, kaya nang ibigay ng mga magulang mo. Siguro nga masaya yon. Pero kung iisipin natin mabuti, hindi naman talaga malungkot ang magkaroon ng ganitong klase ng buhay. Kahit hindi tayo mayaman at nakakapag-travel kung kailan natin gusto, masaya naman tayo kasi kasama natin palagi ang pamilya natin. Kung papansinin mo kasi, kung sino pa yung mga anak mayaman o lumaki sa luho, sila pa yung malungkot ang buhay. Nabibili nga nilang lahat ng bagay na gusto nila, pero hindi naman nila laging kasama ang pamilya nila. Saka kahit ganito tayo, maaga naman tayong natuto na maging responsable sa buhay, hindi ba? Oh, bakit hindi ka na nagsalita dyan? Tapos, titig ka pa sa mukha ko. Wala lang. Ang gwapo mo kasing titigan. Charot lang. Ang totoo, ang lalim kasi ng sinabi mo, kaya hindi ko na masyadong naarok. Anong naarok? Ang ibig kong sabihin, hindi ko masyadong naintindihan. Pero joke lang ulit yun, syempre. Slow man akong tignan, mabilis naman ako makagets ng mga bagay na sinasabi ng ibang tao. Minsan lang talaga, hindi ko maiwasan na matulala kapag ikaw na ang kausap ko. Ang sarap mo kasing pakinggan na magsalita. Ang
sarap mong titigan, lalo na yung mga mata mo. Nako, mukhang lumalaki na ang pag-asa ko dyan sa puso mo ha. Filingero ka naman masyado. Pero sige, aaminin ko na parang gano'n na nga. Sobrang komportable kasi ako kapag kasama kita. Yung feeling na sobrang safe ako basta ikaw ang katabi ko. May tanong pala ako sa'yo since alam ko na marami kang alam tungkol sa iba't ibang bagay. Alam mo ba ang ibig sabihin ng sunflower? Yung bulaklak mismo na sunflower? Oo, yun nga. Ang alam ko, sumisimbolo yun sa loyalty at focus sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. Ang sunflower din ang isa sa sinasabi nilang pinakamasayang bulaklak sa lahat. Tama ka dyan, kasi sobrang tingkad ng kulay ng petals nila. Lalo na kapag nasisikatan ng araw. Ba't mo pala natanong? May ibibigay kasi ako sa'yo eh. Ito. Naks, ang cute naman ng sunflower na keychain na to. Uy, thank you ha. Anong meron at binigyan mo ako nito? Wala lang. Gusto ko lang iparamdam sa'yo na thankful ako na nakilala kita. Ikaw na laging nagpapasaya sa akin. Kaya gusto ko na rin na iparamdam sa'yo kung gaano ka ka-espesyal sa buhay ko, Radson. Teka, ang ibig bang sabihin nito? Oo, Radson. Sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako mula sa araw na to. Yes! Yes! Sa wakas, Teresa, sinagot mo na ako! Girlfriend na kita! May girlfriend na ako! Uy, huwag ka masyadong sumigaw. Nakakahiya sa ibang customer dito sa restaurant. Sorry, sobrang natuwa lang talaga ako. Pero thank you, Teresa. Promise, hindi ko sisirain ng tiwala at chance na binigay mo sa akin. Mama Mia! Grabe talaga ang tuwa ko noon nang sagutin na ako ni Teresa. Ilang buwan na rin kasi akong nanliligaw noon sa kanya. Hindi naman sa naiinip na ako, pero iba pa rin kasi yung may commitment na kami sa isa't isa. Tsaka masaya na rin ako noon na kahit hindi pa kami magkarelasyon, madalas naman kaming magkasama ni Teresa. Ramdam ko na may espesyal na puwang na rin ako noon sa puso niya at hinihintay ko na lang talaga ang tamang oras para papasukin niya ako doon. At dumating na nga ang oras na yun nang sagutin na niya ako, Mama Mia. Malaki ang pagkakaiba ng personalities ni Teresa kay Carla. Si Carla kasi yung tipo na palaging seryoso sa mga kikilos at mga plano niya sa buhay. Matalino rin siya at hindi hamak na mas maganda kahit hindi masyadong mag-ayos ng sarili niya. Si Teresa naman yung tipo na simple lang pero kalog kasama. Nasasabayan niya ang kaingayan ko at madalas nga ay mas maingay pa siya kaysa sa akin. Ako pa yung nauubusan ng energy pagdating sa kwentuhan at kalokohan naming dalawa. Mahilig kasi siyang mang-prank sa akin o kaya ay gumawa ng mga sorpresa. Hindi ko sinasabi na mas masaya kasama si Teresa pero parang ganun na nga, Mama Mia. Kaya nga siguro mas madali ko rin siya talagang minahal at nagustuhan noon. Dahil pareho kaming maingay at kalog ni Teresa, marami kaming napagkakasunduang mga bagay-bagay habang mas nakikilala namin ang isa't isa. Sobrang bihira nga kaming mag-away noon. At ang mas nakakatuwa sa kanya, mas ma-effort siya kaysa sa akin pagdating sa relasyon naming dalawa. Siya yung palaging may pakulo na sorpresa kapag may espesyal na okasyon sa buhay ko o sa buhay namin. Para tuloy si Teresa ang boy version ko pagdating sa mga surprises, Mama Mia. Bagay na naging dahilan para mas lalo ko siyang magustuhan at mahalin. Babe, huwag kang
magsilip ha. Opo. Tsaka paano naman ako makakasilip eh? Ang higpit ang pagkakapiring mo sa akin. Ganun talaga para hindi mo ako madaya. O papasok na tayo sa kwarto ha, kaya dahan-dahan ka lang sa paglalakad mo. Alam mo babe, medyo kinakabahan ako sa pasorpresa mo na to ha. Baka mamaya may ahas na naghihintay sa akin dyan. Kasi alam mo naman na ayoko ng ganun. Wala akong prank ngayon babe, promise. Sabi mo yan ha. Pwede ko na bang tanggalin ang blindfold ko? Wait lang, dapat dito ka sa may gitna ng kwarto para kita mo lahat. Oh, lakad ka pang konti. Ayan, siguro pwede na to. O tatanggalin ko na ang blindfold mo babe. Ready ka na? Oo, kanina pa. Eto na. Oh, happy first anniversary babe! Wow! Nagustuhan mo ba? Oo, ang ganda ng pagkakaseta mo dito sa kwarto ko. Ang ganda ng balloons. Oh, ang ganda rin ng banner dito sa pader. Saka itong mga litrato natin sa ibabaw ng kama ko. Ang ganda ng pagkakaayos. Teka, ano tong mga ibang picture ko dito na mukha kong ewan? Mga stolen shot ko yan sa'yo sa cellphone ko nung magkatrabaho pa tayo sa Japan. Ha? Bakit mo ako kinukunan ng litrato nun? Wala lang, bakit? Masama ba? Hindi naman, pero bakit nga? Sige na nga, aaminin ko na. Crush na kasi kita nung magkatrabaho pa lang tayo sa Japan. Pero syempre hindi ko kaagad pinahalata kasi alam ko na may girlfriend ka nun. Kaya ba natandaan mo kaagad ako nung magkita tayo sa seminar? Oo, nagdalawang isip pa nga ako na lapitan ka kasi parang may kakaiba sa'yo nung araw na yun. Parang malungkot ka. Hanggang sa ayun nga, nilapitan na kita tapos naging close na tayong dalawa. Tapos nalaman ko na broken-hearted ka pala. Kaya nga, kahit matagal na kitang gusto, nagpakipot muna ako ng ilang buwan nung niligawan mo ko. Kasi ayoko rin naman maging panakip butas mo lang. Pero wala eh. Ang lakas ng tama ako sa'yo kaya sinagot na rin kita kahit ramdam ko na hindi ka pa talaga nakaka-move on noon sa ex mo. At ginawa ko na lang ang lahat para naman ako yung mas mahalin mo. Nag-effort ako na pangitiin at patawanin ka palagi. Nag-effort ako para mas mahalin mo pa ako. Oh, bakit ka umiiyak, Radson? May nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? O masyado ba ako naging madrama? Hindi naman. Hindi lang ako makapaniwala na pwede pala mangyari to. Ang alin? Na may isang kagaya mo na darating sa buhay ko. Alam mo kasi, mula nung makilala ko si Carla, pinaikot ko na sa kanya ang mundo ko. Nasanay ako na ako nagpapasaya sa kanya at nag-e-effort para sa relasyon namin. Nasanay ako nakasama siya sa lahat ng plano ko sa buhay. Hanggang sa, ayun nga, bigla na lang ako nawala sa mga plano niya. Hindi rin pala akong pipiliin niya sa huli. Tapos, bigla kang dumating sa buhay ko. Akala ko nung una, ako yung magpapasaya sa'yo. Pero kabaliktaran na nangyari. Kasi ikaw talaga ang naging sunflower ng buhay ko. Teresa, thank you ha. Thank you kasi nakilala kita. At minahal mo ako ng higit pa sa pagmamahal ko sa'yo. Ano ka ba? Pantay lang naman ang pagmamahal natin para sa isa't isa. Nagkataon lang talaga na mas magaling akong gumawa ng prank sa'yo. Pero thank you talaga. Mahal na mahal kita. At palagi kong ipagpapasalamat sa Diyos na dumating ka sa buhay ko. Mahal na mahal din kita, Radson. At asahan mo na hindi na ako mawawala sa tabi mo kahit kailan. Mama Mia! Si Teresa na nga siguro ang naging sagot sa lahat ng pighati na pinagdaanan ko sa relasyon namin ni Carla. May dahilan pala yung pagiging opposite ng personality nilang dalawa. Kasi kung ako yung sobrang nag-effort sa relasyon namin noon ni Carla, si Teresa naman ang mas nag-effort pagdating sa aming dalawa. Natuwa lang din ako sa part na nalaman ko na matagal na pala talagang may gusto siya sa akin. Pero hindi niya lang masyadong pinapahalata. Kumbaga,
Hindi niya ginusto na makasira ng relasyon namin noon ni Carla. Nagawa niyang maghintay at hindi niya sinamantala na bigo ako noon nang muli kaming magkita. Hinintay niya na tuluyang mabaling ang pagtingin at nararamdaman ko sa kanya. Kasi kung tutuusin, pwede naman niya akong sagutin kaagad nung niligawan ko siya. O kaya ay pwede siya rin nang nag-first move nang malaman niya na single na ako noon. Pero hindi iyon ang ginawa niya. Naghintay lang siya sa akin at tinulungan niya ako na mas i-appreciate ang sarili ko. Tinulungan niya akong mag-move on at kalimutan ang lahat ng kirot na nararamdaman ko mula kay Carla. Mula ng gabi na yun ay mas naging strong pa ang relasyon namin ni Teresa, Mama Mia. Mas naging open na rin kami sa isa't isa, lalo na pagdating sa nararamdaman namin. Hindi ko lang kasi siya naging girlfriend. Kung hindi, parang kapatid at best friend ko na rin siya. Kasi halos lahat na nga ng problema ko ay nasasabi ko sa kanya. Sinasalo niya ang bigat na nararamdaman ko at pinapalitan niya yon ng masasayang bagay at masasayang alaala. Kapag alam niya na bad trip ako sa trabaho, palagi niya akong pinapatawa at dinadala sa mga lugar na alam niyang magpapagaan ng loob ko. Si Teresa yung naging sandalan ko, mapagaan o mabigat man ang parte ng buhay ko. Narealize ko rin, Mama Mia, na siguro ay may kanya-kanya na talaga tayong timeline sa buhay. Kung kailan tayo makakaranas ng sobrang sakit pagdating sa pag-ibig at sa iba't ibang bagay. At kung kailan tayo magiging totoong masaya kasama ang taong mas magmamahal sa atin. Oo, nasaktan ako ng sobra sa naging relasyon namin ni Carla noon. Pero palagi ko pa rin ite-treasure ang alaala naming dalawa. Kasi yun ang masaya at masakit na mga alaala na nagdala sa akin at naging dahilan para makilala ko si Teresa. Si Teresa na nagparamdam sa akin na hindi lahat ng tao ay habang buhay na magiging malungkot. Na sa tuwing sasapit ang dilim na kalungkutan, may masayang liwanag pa rin na naghihintay sa kinabukasan. At may oras talaga na darating sa buhay ko na kahit gaano ako nasaktan noon sa dati kong minamahal, may oras pa rin para sa sarili ko. May oras pa rin na ako naman ang magiging masaya kasama ang taong totoong nagmamahal sa akin. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras na mabasa itong sulat ko, Mama Mia. At gusto ko na ring magpasalamat sa babaeng 3 taon ko nang minamahal. Salamat, Teresa, sa makulay na mga taon ng pagsasama at pagmamahalan. Ang inyong forever ka barangay, Radson.